naging bahagi na si Andy ng araw na daloy ng buhay sa sikatuna, lalo na sa Santos Lutuan. Araw, pagkatapos niyang ayos ng kung anong siranglanit sa mga kapitbahay. Mula sa humuhuning bentilado hanggang sa naglipo, ay dumidiretso siya sa karinderya ni na Aling Nena at Rory. Hindi lang siya basta customer, naging resident nandiman na rin siya, hadang tumulong sa pagbubuhat ng sakong bigas, aayos ng kumukulong kalan, o maging sa paglilinis ng mga mesa at pagpapalit ng gas. Ang bawat pagtulong ay naglalapit sa kanya kay Rory. Nakikita niya ang sipag at tiyaga nito sa paghahanap buhay, ang ngiting hindi nawawala sa kabila ng pagod, at ang puso nitong bukas sa lahat. Sa bawat pagpapalit ng araw, lalong lumalalim ang paghanga ni Andy kay Rory. Nagkukwentuhan sila habang naghihintay ng customer o habang nagpapahinga pagkatapos ng hapunan. Mula sa simpleng pagtatanong tungkol sa araw nila, umabot sa pagbabahagi ng mga pangarap at pangamba. Alam mo, Andy, sabi ni Rory isang hapon, habang nagbabalat ng patatas, pangarap ko talagang mapalaki tong trinderya namin. Hindi lang para sa amin ni nanay, kundi para na rin makatulong sa pag-aaral ng bunso kong kapatid. Ngumiti si Andy, kaya mo yan, Rory. Nakikita ko kung gaano kakasipag at kadiskarte. Pero mahirap. Andy, malalim ang buntong, hininga ni Rory. Ang daming gastos. Parang kahit gaano ka kasipag, may mga hadlang talaga. Minsan pakiramdam ko, laging lugi ang mga maliliit na tao sa laban. Napakirot ang puso ni Andy. Gusto niyang sabihin, may maitutulong ako, Rory. Kaya kong gawin ang lahat ng yan, para sa iyo at higit pa. Ngunit ang mga salita ay nanatiling tikom sa kanyang labi. Hindi pa niya kayang sirain ang mundong itinayo niya. Ang pagiging si Andres Reyes na minamahal ni Rory. Ang pagmamahal ni Rory ay para kay Andy. Ang simpleng manggagawa. Hindi kay Santiago de la Cruz, ang bilyonaryong tagapagmana. Ang katotohanan ay parang malaking tinik na unting lumalalin sa kanyang kalooban. Sa tuwing nakikita niya ang pagod sa mga mata ni Rory, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang kasinungalingan. Hindi nagtagal, ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa pag-ibig. Ang kanilang mga date ay simple lang. Minsan, sabay silang manonood ng paglubog ng araw sa gilid ng ilog, o maglalakad, sa parke habang kumakain ng fishball at kwek, mga sandaling puno ng tawanan at pag-asa, malayo sa pormalidad ng mundo ni Santi. Ngunit sa bawat yakap ni Rory, sa bawat pagbulong niya ng mahal kita, Andy, lalong lumalaki ang pagkabahala ni Sandy. Paano niya ipagtatapat ang totoo? Paano kung kapuotan siya ni Rory? Isang araw, habang si Andy ay aayos ng bubong ng isang kapitbahay, tumunog ang kanyang lihim na cellphone. Color-eyed, Ate Ramirez. Napalunok si Andy. Nagkunwari siyang may kailangan lang kunin sa bahay at daling nagpaalam. Pagdating sa kanyang silid, agad niyang sinagot ang tawag. Santiago, nasaan ka ba? Galit na boses ni Ate Ramirez ang sumalubong sa kanya. Ang De La Cruz Holdings ay may krisis sa stock market. Kailangan ka rito, ilang buwan ka nang nawawala. Hindi ito adventure na maaari mong baliwalain. Ayos lang, Ate Ramirez. Hawak ko ang sitwasyon. Ibinigay ko na ang mga instruction sa team at nasagot ko na ang mga emails. Pilit pinapakalma ni Sandy ang sarili. Instructions. Ano nang alam mo sa instructions habang nagkukutkot ka ng mga sirang gamit?
Ang mga Velasco ay nagtatanong na kung nasaan ka. Gusto na ni Patricia na mag-usap kayo tungkol sa engagement party. May bahid ng paghamak ang boses ng abogado. Kailan ka babalik sa iyong sariling mundo, Santiago? Ang pagpapanggap na mahirap ay hindi nakakaganda sa imahe mo at ng ating pamilya. Naghahanap ako ng kapayapaan, at si Lanires, mahina niyang sagot. Kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay ang katatagan ng iyong imperyo. Tumalik ka na, bago patuluyang magulo ang lahat. Uling salita ng abogado bago ito patay ng tawag. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Nanlamig si Santi. Ramdam niya ang buong bigat ng kanyang mundo. Pilit niyang hinaharap ang mga problema sa kumpanya sa pamamagitan ng emails at tawag sa telepono na laging nagtatago sa mga sulok ng sikatuna. Ang kanyang buhay ay naging isang sining ng pagtatago at pagpapanggap. Isang hapon, naglalakad sina Andy at Rory pabalik sa karinderya matapos mamili ng gulay sa palengke. Biglang humururot ang isang itim na lakrolisti sa makipot at siksit na kalsada. Halos mahagip nito si Andy na nagmamadaling hilahin si Rory sa gilid upang hindi sila masagi. Pumaba ang bintana ng sasakyan at iniluwa nito ang malamig na mukha ni Patricia Velasco. Akasuot siya ng mamahaling sunglases at ang kanyang mukha ay puno ng inis. Ano ba yan? Ang daming nakaharang. Ang bagal ng mga tao rito, anya. Hindi man lang tinitingnan sina Andy at Rory. Ang kanyang tingin ay bumaba sa putik na kumapit sa kanyang puting sapatos, saka siya napailin. Masyadong nakakadiri rito. Hindi ko maintindihan kung bakit may ganitong klase pa ng lugar sa Maynila. Parang walang disiplina. Isang mabilis na paglingon ang ginawa ni Patricia. Ang mga mata nito ay dumapo sa kalagayan ni Andy. Madungis, pawisan, at may mansa ng gasa sa danit na mukhang bago lang galing sa paggawa. Isang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay at isang bumi na puno ng paghamak ang iginanti niya bago ulit siya tumingin sa harapan at pinaharurot ang kanyang sasakyan. Halos matabunan sila ng alikabok. Hindi niya nakilala ang binatang muntik na niyang masagasaan. Para sa kanya, isa lang ito sa mga taong mahirap na nakaharang sa kanyang daan. Nanigas si Andy. Galit at inis ang naramdaman niya, hindi para sa sarili, kundi para kay Rory at sa lahat ng taong nakatira sa sikatuna. Ang paghamak ni Patricia ay malinaw na mensahe. Walang halaga ang mga tao sa lugar na ito. Ang insidenteng iyon ay mas nagpalinaw kay Santi sa kalalim ng pagitan ng kanyang dalawang mundo. Hindi nagtagal, isang malakas na bagyo ang humagupit sa Maynila. Umulan ng walang tigil at lumakas ang hangin. Hindi na iwasan ang pagbaha sa ilang bahagi ng sikatuna at ilang bubong ang natangay, kabilang ang bahagi ng karinderya ni Rory. Kaagad na lumabas ang mga residente, nagtutulungan sa diwa ng bayanihan. Si Andy, kasama si Rory, ay aktibong nakibahagi. Mang Tonyo, kailangan nating ipako agad yung bubong bago pa lumala ang ulan, sigaw ni Andy, habang abala sa aangat ng yero. Rory, pakibigay niya sa akin niyang lubid. Dapat nating itali ng mahigpit to sa haligi, para hindi tuluyang matangay ng hangin. Kita ang husay ni Andy sa pagpaplano at pagdidirekta. Parang isang general na o-organisa ng hukbo. Mabilis niyang naitakda ang mga gawain sa bawat grupo ng kapitbahay. May awtoridad at kalmadong iisip siya sa gitna ng kaguluhan. Andy, saan ka ba talaga galing? Tanong ni Mang Tonyo.
isang matanda at iginagalang na lider ng komunidad. Habang nagpapahinga sila saglit, para kang sanay na sanay sa pagpaplano ng malaking proyekto. Hindi pang karaniwang mekaniko lang. May pinag-aralan ka, iyo. Mumiti lang si Andy. Natutunan ko lang po sa pagbabasa ng libro, Mang Tonyo. Saka sa pakikinig sa mga nakakatanda. Hindi makumbinsi si Mang Tonyo, ngunit hinayaan na lang niya. Maraming bagay sa sikatuna ang kailangang bigyan ng atensyon. Habang naglilinis sila ng mga kalat pagkatapos ng bagyo, napansin ni Rory na may kakaibang kinang sa mga mata ni Andy habang inuutusan niya ang mga kabataang lalaki na buhatin ng mga nasilang gamit. May awtoridad at katalinuhan si Andy na hindi pangkaraniwan sa isang simpleng manggagawa. Nagtaka si Rory, ngunit ang paghanga niya sa kasipagan at kabutihan nito ay mas nangingibabaw. Ang bagyo ay lumipas, ngunit ang mga hinala ay nagsimulang mamuo. Si Andy ay lalong nararamdaman ang pagkadikit niya sa sikatuna, sa mga taong tinutulungan niya, at sa babaeng minamahal niya. Ngunit kasabay nito, ang muto ng kanyang pagkatao, ang mga tanikala ng kanyang mundo, ay lalong humihipit. Hindi niya alam kung gaano pa katagal niyang maitatago ang maskara ni Santiago de la Cruz. Ang bawat sandali ng kaligayahan kay Rory ay nababahira ng giyot, ng takot na ang lahat ay mawala sa isang iglap kapag nabunyag ang kanyang kasinungalingan. Sa loob ng isang mainit at siksikang silid sa barangay Sikatuna, pawis si Andres Andy Reyes habang pinipilit na buhayin ang isang lumang ventilador na matagal nang ayaw umikot. Ang kanyang mga kamay ay puno ng grasa at alikabok. Ang kanyang noo ay nilalatagan ng butil na pawis na unting dumadaloy. Ngunit nang sa wakas ay umikot ang mga talo ng ventilador, naglabas ng mahinang hangin, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti ng tunay na kasiyahan na matagal na niyang hindi naramdaman. Nagmula ang tunog ng buhay mula sa bukas na bintana. Tawanan ng mga bata na naghahabulan sa kalsada. Huni ng mga tricycle na naghahati ng pasahero at ang nakakaait na amoy ng niluluto mula sa mga kalapit na bahay. Katatapos lamang niyang ayusin ang ventilador para sa kapitbahay at magamat ang bayad ay kakaunti, ang pakiramdam ng pagiging malaya at may silbi ay hindi matatawaran. Malayo ito sa nakaraang buhay niya sa mundo ni Santiago de la Cruz. Ilang buwan na siyang naninirahan sa Sikatuna, nagpapanggap bilang isang simpleng handyman na kayang gumawa ng kahit anong maliit na sirang ganit. Walang sinuman sa komunidad ang nakakaalam na sa likod ng kanyang madungis na anyo ay nakatago ang tunay niyang pagkatao. Si Santiago de la Cruz, ang iisang tagapagmana ng De La Cruz Holdings, isang higanting korporasyon sa real estate at teknolohiya. Hindi siya napunta rito para lang maghanap ng tunay na sarili. Narito rin siya upang tumakas. Tumakas mula sa nakakasakal na mundo ng kanyang pamilya, mula sa mga inaasahan at pressure ng lipunan, at lalo na mula kay Patricia Velasco. Si Patricia. Ang pangalan pa lamang ay nagdadala ng anino ng pagkabalabag sa kanyang isip. Ang babaeng nais ng kanyang pamilya, napakasalan niya, upang pagsamahin ang kanilang kapangyarihan at yaman. Naalala niya ang perpektong anyo ni Patricia, ang matalim na mga mata nito, at ang mga salitang puno ng paghamak sa mga mabababang uri ng tao. Payaw niyang maging bahagi ng mundong iyon, isang mundo kung saan ang halaga ng isang tao ay sinusukat sa yaman at koneksyon, at ang pagiging totoo ay isang kahinaan. Nais niyang makahinga, makahanap ng isang lugar kung saan ang puso niya ang magdidikta, hindi ang kanyang apelyido. Isang mainit na umaga,
Habang aayos ng susing pintuan ng isang sa store, narinig ni Andy ang kwento tungkol sa sirang refrigerator sa San Pasutuan, ang karinerya ni na Aling Nena. Iminong kayo ng may ari ng sari. Sa store na siya ang tumingin. Uy, Andy, puntahan mo yang kina Aling Nena. Sira daw ang ref nila. Baka, ikaw ang makadwa. Naglakad si Andy patungo sa Santos Lutuan, isang maliit na kainan na puno ng amoy ng sariwang luto at ingay ng mga customer. Sinalubong siya ng isang babae na may natatalim na mata, ngunit may ngiting matamis sa mga labi, si Aurora Rory Santos, ang anak ni Aling Nena, at ang mukha ng karinderya. Nakasuot si Rory ng simpleng damit pang bahay. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos, at may bakas ng pagod sa kanyang mukha. Kayo po ba si Andy? Tanong ni Rory. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagdududa. Ako nga po, sagot ni Andy, yumuko ng bahaga. Sabi po ni Aling Ising, may problema raw po kayo sa ref. Tiningnan ni Rory si Andy mula ulo hanggang paa. Kita niya ang pagdududa sa mga mata ng dalaga. Hindi nakakapagtataka. Maraming beses na siguro si Rory nadala sa mga eksperto na nangako, ngunit walang nadawa, kundi kumuha ng pera. Naramdaman ni Andy ang pagiging dayuhan niya, ang kanyang kaibahan sa karaniwan. Hindi niya masisisi si Rory. Nako, kuya. Hindi ko alam kung magagawa niyo pa yan. Ilang beses na yan, tiningnan ng iba, wala pa rin. Laging may problema sa frown o kung anuman, tapos ang laki ng singil, mahina niyang reklamo, hindi mawala ang paghihinala sa kanyang mga mata. Sigurado ba kayong kaya niyo? Baka lalo lang lumala. Subukan ko po, ma'am, mahinahon na sagot ni Andy. Hindi pinansin ang pagdududa ni Rory. Maingat na sinuri ni Andy ang refrigerator. Bawat kabol, bawat tubo. Hindi tulad ng ibang mekaniko na mabilis magpasya, detalyado si Andy sa kanyang pagtingin. Natuklasan niya ang isang maliit na butas na nagdudulot ng problema, isang bagay na hindi napansin ang mga naunang tumingin. Sa loob lamang ng ilang minuto at sa tulong ng ilang simpleng kasangkapan na ayos niya ang ref, bumalik ang huni ng motor at unting lumamig ang loob ng appliance. Nagulat si Roy. Nagawa niyo? Ang bilis naman, maliit lang naman po ang problema, nakangiting sabi ni Andy. Gusto niyo po, tingnan natin ulit bukas kung maayos na talaga ang lamig para sigurado. Nako. Sige. Magkano po? Tanong ni Rory, kumuha ng pera sa kanyang bulsa. Ang usapan po ay 200. Okay na po ito, sagot ni Andy. Tinanggihan ang pilit na pagdagdag ni Rory ng bayad. Salamat po. Ang pagtanggi ni Andy ay lalong nagpakunot sa noon ni Rory. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong paghanga at pagtataka. Sino ang lalaking ito? Hindi siya tulad ng ibang handiman na nakilala niya. Mula noon, madalas nang dumadalaw si Andy sa sikatuna. Aayos ng kung anong sirang gamit. Hindi lang siya basta nagdatrabaho, kundi unti rin siyang sumasama sa agos ng buhay sa komunidad. Namangha siya sa sigla at pagkakaisa ng mga tao, sa simpleng kaligayahan na nakikita niya sa bawat sulok. Ang buhay sa sikatuna ay hindi perpekto, puno ng hamon, ngunit totoo. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Madalas niyang nakikita si Rory na abala sa karinderya.
Nariyan siya sa umaga, naghahanda ng almusal, sa tanghali, naghahain ng pananghalian, at sa gabi, naglilinis at nag-aayos para sa susunod na araw. Si Rory ay masipag, mapagmahal sa ina, at laging handang tumulong sa mga kapitbahay. Kung may kailangan, ang isang matanda, si Rory ang unang paabot. Kung may sakit ang bata, si Rory ang magdadala ng pagkain. Ang kanyang kabaitan at pagiging totoo ay lumalabas sa bawat galaw, isang malaking kaibahal sa malamig at kalkuladong mundo na iniwan ni Santi. Isang gabi, matapos magsara ang karinderya, naupo si Andy sa isang lumang bangko habang nagbabalanse ng kanyang pangkita. Si Rory naman ay abala sa paghuhugas ng mga plato. Nagsimula silang magkwentuhan. "Andy," sabi ni Rory, habang nagpupunas ng mga baso, "pangarap ko talagang mapalaki tong karinderya namin. Hindi lang para sa amin ni nanay, kundi para na rin makatulong sa pag-aaral ng bunso kong kapatid na gustong maging engineer." May kinang sa kanyang mga mata, isang halo ng pag-asa at pagod. "Sana magkaroon kami ng sapat na pera para ayusin pa tong lugar, palakihin, para mas marami kaming matulon." Tinitigan siya ni Andy. Kaya mo yan, Rory. Nakikita ko kung gaano ka kasipag at diskarte. Umuntong, hininga si Rory. "Pero mahirap, Andy. Ang daming gastos. Pakiramdam ko minsan, lading-ludi ang mga maliliit na tao sa laban. Hindi tulad ng mga mayayaman, na isang pikit lang, kayang gawin ang lahat. Parang, ang dali lang nilang tapakan ng mga maliliit na tao para sa sarili nilang kapakinabangan, nang walang pakialam sa buhay na sisirain nila." Napakirot ang puso ni Andy. Bawat salita ni Rory ay parang pana na tumatama sa kanyang konsensya. Narinig niya ang bawat salita at naramdaman niya ang lalim ng kanyang kasinungalingan. Sa bawat pagpapahayag ni Rory ng kanyang mga pangarap at pagkadismaya sa kawalang katarungan, lalong lumalalim ang koneksyon na nararamdaman niya sa dalaga. Ngunit kasabay nito, lumalaki rin ang pasakit ng kanyang lihin. Naiintindihan niya ang takot ni Rory sa mga mayayaman na kayang tapakan ang mga buhay ng maliliit. At ang katotohanan ay, siya mismo ay bahagi ng mundong yon. Nais niyang sabihin sa kanya, "Hindi ako tulad nila, Rory. Hindi lahat ng mayaman ay masama." Ngunit ang mga salita ay nanatiling nakasara sa kanyang bibig. Naguguluhan siya. Paano niya sasabihin ang totoo? Paano kung kapuotan siya ni Rory? Natuklasan ni Andy na ang mahalaga kay Rory ay ang katotohanan at ang pagiging tapat. At ang kaalamang iyon ang nagpatindi sa bigat ng kanyang sikreto, na para bang isa itong pabigat na unting nagpapalubog sa kanya. Madalas nang makita si Andy sa Santos Lutuan, hindi na lang bilang isang handiman kundi bilang isang kaibigan, isang katulong, at isang bahagi na ng araw na buhay ni Rory. Ang sirang ventilador sa karinderya ay naayos niya, ang mga susing pintuan ay nabigyan ng bagong buhay. At kahit ang maliliit na aberya sa kuryente ay kaya niyang gawa ng paraan. Naging eksperto siya sa lahat, at ang mga kamay niya na sanay sa paghawak ng mga papeles at gadgets sa opisina ay natuto ng gumamit ng mga martilyo, pairs, at screwdriver ng may kahusayan. Masaya si Rory sa pagiging malapit ni Andy. Naging magaan ang kanyang mga pasanin. Kung kailangan ng tulong sa pagdadala ng mabibigat na sako ng bigas mula sa palengke, si Andy ang nandoon. Kung kailangan ng kamay sa aayos ng mga upuan o lamesa, si Andy ang volunteer. Habang nagtatrabaho sila,
Nagkukwentuhan din sila. Ibinahagi ni Rory ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga takot sa kinabukasan ng karinderya, ang mga kwento ng kanyang ina, at ang kanyang mga alaala ng pagkabata sa Sikatuna. Si Andy naman, abang umiiwas sa pagbibigay ng direktang detalye tungkol sa kanyang nakaraan, ay nagbahagi ng kanyang mga pananaw sa buhay, mga pangarap na kakaiba para sa isang handiman, at mga obserbasyon tungkol sa mundo na hindi pangkaraniwan. Naakit si Andy sa kataragan ni Rory sa kanyang pusong handang tumulong, at sa kanyang ngiting kayang pasayahin ang pinakamadilim na araw. Kita niya ang pagmamahal ni Rory sa kanyang pamilya at sa komunidad. Hindi siya nagpapanggap, walang painbabaw. Tuwing hapon, habang nagpapahina sila mula sa paggawa, nakaupo sila sa lumang bangko, sa labas ng kalenderya, nagbabahagi ng isang baso ng palamig o isang mangkok ng arroz caldo. Simple lang ang mga sandaling iyon. Ngunit para kay Andy, ito ang mga yaman na matagal niyang hinahanap. Andy, minsan ay sabi ni Rory, habang nakatitig sa mga bata na naglalaro sa kalye. Ang sarap ng buhay kung ganito lang palagi. Simple, tahimik, may kasama ka. Ngumiti si Andy, pero may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Oo, masarap, ngunit puno rin ng kasinungalingan. Sa bawat ngiti ni Rory, sa bawat pagkakataong nakikita niyang nahihirapan ang dalaga sa pagbubuhat ng mabibigat o sa pagtatrabaho ng maghapon, kumikirot ang kanyang puso. Gusto niyang gamitin ang kanyang kayamanan para tulungan si Rory, para gumaan ang kanyang buhay. Ngunit paano? Paano niya ibibigay ang lahat ng iyon nang hindi isiniwalat ang kanyang tunay na pagkatao? At paano niya isisiwalat ang katotohanan nang hindi sinisira ang lahat ng kanilang nabuo? Alam niyang hindi ang pera ang dahilan kung bakit nagkagusto si Rory sa kanya. Si Rory ay nagkagusto kay Andy, ang simpleng handiman na matapat, masipag, at may malalim na pag-iisip. Hindi kay Santiago de la Cruz, ang bilyonaryong tagapagmana na puno ng sikreto at pasanin. Ang kanyang kasinungalingan ay unti-unting naging isang padilat na umaharang sa kanilang pagitan, isang pader na sa bawat araw ay lalong tumataas. Isang hapon, habang abala si Andy sa pag-aayos ng kisana sa kanyang inuupahan, nag-ring ang kanyang burner phone, ang lumang telepono na ginagamit niya para sa mga contact mula sa kanyang nakaraang buhay. Ito ay si Ate Ramirez, ang matagal ng abogado at pinagkakatiwalaang tagapayon ng kanilang pamilya. Santiago, saan ka na naman nagtatago? Malaking problema ang kinakaharap natin sa isang acquisition deal sa Taguig, boses ni Ate Ramirez, puno ng pagkabahala at inis. Halos parang sumisigaw. Kailangan ka rito. Ang iyong ama ay galit na galit. Hindi ka na ba talaga babalik? Ano ang ginagawa mo riyan sa kung saang lupaw? Nagsasayang ka lang ng panahon at nagpapahiya sa pangalan ng De La Cruz. Mahigpit na kinuyom ni Santi ang kanyang kamao. Aske. Sinasabi ko sa inyo, mayroon akong ginagawa. Aki. Pakiusap. Ipapadala ko ang aking mga komento sa email. Huwag na lang nating ipaalam kay Papa. Mga komento. Santiago, hindi ito basta. Kailangan ka rito. Para kang bata na naglalaro ng bahayan habang ang imperyo ay nagkakagulo. Ang pagpunta mo sa mga ganoong lugar ay isang kahihiyan para sa iyong apelyido. Ang tono ni Ate Ramirez ay puno ng paghamak, halos lumalabas sa telepono ang kanyang pagkadismaya. Pinilit ni Santi na manatiling kalmado. Kailangan niyang harapin ito ng palihim, nang hindi nalalaman ni Rory o ng mga kapitbahay.
Nagpanggap siya na may extra job siyang ginagawa sa labas ng Sikatuna, isang dahilan para magkaroon siya ng oras upang hawakan ang mga isyu sa korporasyon mula sa isang malayo at ligtas na lugar. Ngunit ang bawat tawag, bawat email, ay isang paalala ng mundo na kanyang tinatakasan, isang mundo na ayaw niya, ngunit isa ring responsibilidad na hindi niya basta matalikuran. Ang mga salita ni Ate Ramirez na puno ng paghamak sa kanyang pakikipagsapalaran ay parang lason na unting kumakalat sa kanyang kalooban. Isang araw, habang tinutulungan ni Andy si Rory sa paglipat ng mga kahon ng gulay mula sa isang kargador, isang itim na luxury car na may tintadong bintana ang dahang dumaan sa makipot na kalsada ng Sikatuna. Ang driver ay halatang naghihirap sa pagmamaneho sa gitna ng siksikan at abala ng mga tao. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Patricia Velasco na papunta sa isang charity edad sa kalapit na affluent community. Biglang huminto ang sasakyan, alos bumangga kay Andy at Rory na may dalang mabigat na kahon. Nagitla si Andy. Mabilis na naibaling ang kahon upang hindi masagin ang sasakyan. Sumulip si Patricia sa labas. Hindi niya napansin si Andy at lalo na hindi niya namukhaan ang kanyang kasintahan. Ang kanyang mukha ay nakasimangot sa inis sa traffic at sa gulo ng paligid. Ang mga mata niya, nasanay sa malinis at maayos na kalsada ng Forbes Park, ay sandaling sumulyap sa madungis na anyo ni Andy sa kanyang pawisan at punong, abala na hitsura. Walang anumang pagkilala. Walang anumang pag-aalala. Aning isang bimay na puno ng paghamak, isang marahas na pagbaba ng tingin, na malinaw na nagpapahiwatig ng pagkasuya sa mababang uri ng tao na nakaharang sa kanyang daan. Mabilis na umanda, muli ang sasakyan. Nakahinga si Sandy ng maluwag, ligtas. Ngunit kasabay nito, isang malalim na galit ang bumalot sa kanya. Galit para kay Rory, galit para sa mga taong Sikatuna, at galit para sa kanyang sarili. Ang paghamak na ipinakita ni Patricia ay isang malinaw na representasyon ng mundo na kanyang tinatakasan, at ang pagkakita sa mga mata ni Patricia ay mas nagpatindi sa kanyang desisyon na manatili sa Sikatuna. Hindi nagtagal, isang maliit na bagyo ang dumating sa Manila. Pagamat hindi kasing lakas ng malalaking bagyo, nandulot ito ng malaking pinsala sa ilang bahagi ng Sikatuna. Pumaha sa mga kalye, natumba ang ilang poste ng kuryente at nasira ang mga bubong ng ilang bahay. Hindi nag-aksaya ng panahon ang komunidad. Sa ilalim ng malakas na ulan at ihip ng hangin, nagsimula ang espiritu ng bayanihan. Ang mga kapitbahay ay nagtulungan. Nagbigayan ng pagkain, nagpahilam ng tirahan, at sabay na naglinis at nag-ayos ng mga nasirang bahagi ng komunidad. Si Andy at Rory ay nasa gitna ng lahat ng ito. Si Rory, kasama ang kanyang ina, ay naghanda ng mainit na kape at libreng pagkain para sa mga nagtatrabaho. Si Andy naman, gamit ang kanyang husay sa pag-aayos, ay tumulong sa pagkakabit ng mga bubong, pag-aayos ng mga kable ng kuryente, at paglilinis sa mga kanal. Kailangan nating ayusin ito bago lumubog ang araw, sabi ni Andy kay Mang Tonyo, isang matandang resperado sa Sikatuna, habang tinuturo ang isang bahay na may malaking butas sa bubong. Kung hindi, baka lumala pa ang pinsala. Kailangan nating ayusin ang mga priority areas muna, ang mga may bata at matatanda. Nagtaka si Mang Tonyo sa sinabi ni Andy. Mga priority areas? Mabilis ka talagang makapag-isip, Andy. Parang sanay ka sa pagplano. Pinilit ni Andy na ngumiti. Naku, Mang Tonyo. Sanay lang po sa pag-aayos
aayos ng kung ano-ano. Ang totoo, lahat naman po ng bahay, mahalaga. Ngunit hindi niya namalayan na sa bawat salita, sa bawat organisadong galaw, sa bawat desisyon na kanyang ginawa upang ayusin ang pinsala, ay unti niyang inilalantat ang kanyang background na pinipilit niyang itago. Ang kanyang kakayahang organisa, magbigay ng direksyon, at magplano ng mabilis ay hindi pangkaraniwan para sa isang simpleng handyman. Ang ilang matatalinong kapitbahay, tulad ni Mang Ponyo, ay nagsimulang magbulungan. Nagtatanong kung saan na ba talaga nagmula si Andy Reyes. Naramdaman ni Andy ang mga nagdududang titig. Naramdaman niya ang init ng mga tanong na hindi pa binabanggit. Ngunit naroon, nasa hangin. Sa kabila ng pagmamay-ari niya sa mundo ng kapangyarihan at kayamanan, sa oras na ito, sa gitna ng nagkakaisang komunidad, naramdaman niya ang tunay na lakas ng tao, ang espiritu ng bayanihan. Dito, sa Sikatuna, sa gitna ng bagyo at pagsubok, naramdaman niyang tunay siyang nabibilang. Ngunit ang kabilang dulo ng pakiramdam na ito ay ang takot. Takot na masisira ang lahat kapag nabunyag ang kanyang lihim. Naging opisyal ang lahat sa pagitan nina Andy at Rory sa isang gabi ng payapa sa ilalim ng ilaw ng bilog na buwan na nagbibigay liwanag sa gilid ng karinderya. Wala silang matamis na mga salita o magarbo na regalo. Ang tanging naganap ay ang paghawak ni Andy sa kamay ni Rory at ang matagal na titigan sa isa't isa na tila nagbibigay ng sagot sa lahat ng tanong. Rory, ang marahang sabi ni Andy. Ang boses ay puno ng pag-asa na matagal niyang kininchim. Mahal kita. Tumugon si Rory, ang kanyang puso ay tila lumulutang sa tuwa. Mahal din kita, Andy. Mula noon, tila bumilis ang ikot ng mundo. Ngunit ang kanilang mga sandali ay puno ng kapayapaan. Magkasama silang naglalakad sa madilim na pasikot. Sikot ng Sikatuna, kumakain ng scramble sa tabi ng kalsada, o simpleng nakaupo sa labas ng karinderya, pinagmamasdan ng buhay na dumadaan. Sa bawat araw, mas lumalalim ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa. Ikinuwento ni Rory kay Andy ang kanyang mga pangarap, ang makapagbatapos ng aaral ang kanyang kapatid, ang makapagpatayo ng mas malaking karinderya para hindi na gaanong mahirapan si Aling Nena, at ang magkaroon ng sariling pamilya na simple, ngunit masaya. Ibinahagi rin niya ang kanyang mga takot, ang mawala ang kanilang tirahan, ang hindi matupad ang kanyang mga pangarap, at ang pinaka-masakit sa lahat, ang muling masaktan dahil sa panluloko. Alam mo, Andy, sabi ni Rory isang beses, habang nakasandal sa balikat ni Andy. Ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa nagliliwanag na kalangitan na puno ng bituin. Ang pinaka-importante sa akin ay ang pagtitiwala at katapatan. Kung ang isang tao ay kayang magsinungaling sa iyo sa maliliit na bagay, paano pa kaya sa malalaki? Ang pera ay nagbibigay ng ginhawa, pero hindi nito kayang bilhin ang kapayapaan ng puso at ang tiwala. Naramdaman ni Santi ang pagbaluktot ng kanyang bituka. Ang bawat matamis na sandali ay binubulungan ng kanyang sikreto, at ang bawat salita ni Rory ay tila nagiging panulat na nagtatala ng kanyang pagkakasala. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pag-iibigan, lumalakas din ang mga puwersa nang humihila kay Santi pabalik sa kanyang nakaraang buhay. Ang kanyang burner phone, na matagal ng tahimik, ay muling nag-iingay. Si Ate Pameres ay mas naging agresibo sa pagtawag at pagpapadala ng email. Ang bawat mensahe ay puno ng matinding pagpipilit at pagkadismaya. Santiago, kailangan mo nang bumalik. Ang iyong ama ay nagpapatawag ng emergency board meeting. Hindi na ito simpleng deal. Ang mga mamumuhunan ay nawawalan na ng tiwala sa ating leadership.
Ang boses ni Ate Ramirez sa telepono ay halos nagiging hagupit. At saka, si Miss Velasco, hindi siya titigil sa kakatanong kung nasaan ka. Para kang naglalaro ng taguan habang ang pamilya Velasco at De La Cruz ay uusapan na ang kasal ninyo, ang kasal. Ang salitang iyon ay tila kadena na pumupulupot sa liig ni Santi. Sa mga balita, sa telebisyon, at sa mga pahayagan. Madalas nang makita si Patricia Velasco na walang alilangan na nagdedeklara ng kanilang kinabukasan sa piling ng isa't isa. Ang iisang dibdib ng Velasco at De La Cruz ay hindi lamang iisa ng dalawang tao, kundi iisa ng dalawang pangalan na magdadala ng mas malaking pagbabago sa ating lipunan, ang kanyang nakakainis na matamis na boses na may halong kapalaluan. Ipinagmamalaki niya ito, tila isang trophy na ipinaparada sa publiko. Hindi pa sapat iyon. Isang araw, nang lihim na dumalaw si Santi sa kanyang kondo sa Makati para kumuha ng ilang papeles, nakita niya sa labi na mayroong inihabili na malaking flower arrangement para sa kanya, na galing kay Patricia. Mayroon ding iba't ibang regalo, mga mamahaling damit, relo, at isang invitation para sa isang charity gala kung saan nakasulat ang kanilang mga pangalan bilang host. Ang bawat regalo, bawat panyaya, ay tila mga anino ni Patricia na sumusunod sa kanya, isang paalala na hindi siya makatakas. Naninginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang handwritten note ni Patricia. Santi, miss na kita. Magkita na tayo. Kailangan nating usapan ng lahat, lalo na ang ating kinabukasan. Ang mundo ay naghihintay sa atin. Nagulantang si Santi. Paano kung magsimulang maghinala si Patricia at sundan siya? Paano kung matuklasan niya ang kanyang kinaroroonan sa sikatuna? Ang iniisip pa lang ay kikilabutan na siya. Hindi lang ang nakaraan niya ang nagpapahirap kay Santi. Sa sikatuna, nagsisimula na rin ang mga bulungan. Saan na ba galing itong si Annie? Tanong ni Aling Nena sa kanyang kapitbahay habang nagtitinda ng gulay sa palengke. Matalino, maayos manamit kahit nagpapawis, at tila sanay sa mga malalaking usapin. Si Mang Tonyo, ang matandang lider ng komunidad na matalas ang obserbasyon, ay madalas na nakatitig kay Andy habang nagtatrabaho. Alam niya ang mga kilos at pananalita ng mayayaman dahil sa kanyang nakaraang trabaho bilang isang driver sa mga elitista. Ang paraan ng paghawak ni Andy sa mga gamit, ang kanyang pananalita na minsan ay may bayad ng aksan na hindi pangkaraniwan sa sikatuna, at ang kanyang matalas na isip sa paghahanap ng solusyon ay nagbigay sa kanya ng matinding pagdududa. Maraming alam nitong si Andy, bulong niya sa sarili, habang nagmamasid. Hindi ito ang karaniwang tao na naghahanap buhay sa sikatuna. Kahit ang mga anak ni Rory, ay nagsimulang alala. Ang pinsan ni Rory, si Kuya Mario, ay direktang nagtanong, Rory, sigurado ka ba diyan kay Annie? Wala tayong masyadong alam sa kanya. Hindi siya Pito, walang pamilyang kilala, at walang malinaw na pinagmulan. Mahirap na, baka masaktan ka lang sa uli. Mayroong bahid ng paghamak sa boses ni Kuya Mario na tila si Andy ay hindi dapat sa kasipagan at kabaitan ni Rory. Ikaw pa naman, napakasipag, napakabait. Dapat makahanap ka ng disenteng lalaki na may maayos na hanap, buhay, at pamilya. Hindi yung isang handyman na hindi mo alam kung saan galing. Ang mga salitang ito, bagaman hindi naririnig ni Andy, ay patuloy na bumubulong sa likod ng isip ni Rory. Nagpapalakas sa kanyang mga pangamba. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea,
Comment lang po. Nararamdaman ni Santi ang pagkasakal. Nais niyang sabihin ang totoo. Ngunit paano? Paano niya sasabihin kay Rory na siya ay isang bilyonaryo na nagtatago na ang lahat, ang kanilang nabuo, ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan? Natatakot siyang mawala si Rory. Natatakot sa galit at pagkadismaya na makikita niya sa mga mata ng dalaga. Sinubukan niyang magbigay ng pahiwatig. Rory, sabi niya isang hapon, habang naglalakad sila pauwi mula sa simbahan, paano kung ang isang tao ay mayaman, pero hindi niya gusto ang mundong iyon? Paano kung puno ng panloloko at pagpapanggap ang lahat ng nasa paligid mo? Tumingin si Rory kay Andy, nakakunot ang noo. Bakit mo naman nasabi yan, Andy? Hindi ko maintindihan. Kasi, Rory, pagpapatuloy ni Santi, na pilit na iniiwasan ng kanyang mga mata, ang pera ay nagbibigay ng kapangyarihan, pero minsan, ito rin ang nagbibigay ng pinakamabibigat na pasanin. Mga pamilyang mapanghusga, mga business partner na mandaraya, mga taong nakapaligid sa'yo, dahil lang sa iyong kayamanan. Ano ang silbi ng lahat ng iyon kung hindi ka naman masaya at totoo sa sarili mo? Hindi ko alam, Andy, sagot ni Rory, pero sa tingin ko, ang pinakamahalaga ay ang pagiging totoo sa sarili mo at sa mga taong mahal mo. Kung mayaman ka o mahirap, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang puso mo. At para sa akin, Andy, tumitig si Rory sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Kailangan ko ng isang lalaking tapat, hindi mapanlin lang. Ang pera ay hindi kayang bilhin ang tiwala. Kung kailanman ay niloko mo ako sa anumang bagay, hindi kita mapapatawad. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Santi, na parang patalin. Pakiramdam niya ay bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagdurusa. Alam niyang malapit na ang katapusan ng kanyang sikleto at alam niyang hindi niya kayang pigilan ng daloy ng katotohanan. Ilang linggo matapos ang bagyo, dumating ang fiesta ng barangay Sikatuna. Ang buong komunidad ay nagdiwang. Puno ang mga kalsada ng makukulay na banderitas, mga ilaw na kumikislap at ang ingay ng musika at tawanan. Naghanda si Aling Nena ng masasarap na pagkain at ang karinderya ay naging sentro ng kasiyahan. Si Andy at Rory ay nasa gitna ng lahat ng ito. Sumasayaw sila sa saliw ng banda, nakikipagbiruan sa mga kapitbahay, at pinagmamasdan ng mga naglalaro ng perya. Ang mga tao sa Sikatuna ay itinuturing silang isang magandang couple, isang huwarang magkasintahan, na nagpakita ng pagmamahalan at pagtutulungan. Ang ngiti ni Rory ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, puno ng saya at pagmamahal. Nakita ni Andy ang kanyang sarili sa mga mata ni Rory. Masaya, payapa, at punay na nagmamahal. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaligayahan, isang kislap mula sa isang telebisyon, sa isang sari store ang umagaw ng kanyang pansin. Sa balita, nakita niya si Patricia Velasco. Elegante itong damit, may kasamang mga politiko, at nagsasalita sa isang mikropono. Tila nagbibigay ng pahayag tungkol sa isang bagong proyekto ng kanilang pamilya. Ang De La Cruz Holdings ay patuloy na mangunguna sa pagbibigay serbisyo at pagtulong sa ating komunidad, ang sabi niya, habang nakangiti ng malamig na ngiting panlipunan. Isang ngiti na pamilyar kay Santi, puno ng pagpapanggap at walang tunay na emosyon. Kanila'y nakatuon sa pagtulong sa mga nangangailangan at sa pagpapaunlad ng ating lipon. Ang pagkakita kay Patricia, ang kanyang walang kaluluwang ngiti at ang kanyang mga salita na puno ng kasinungalingan at pagbabalagkayo
ay tumusok sa puso ni Santi. Ang dalawang mundo niya ay nagbanggaan sa sandaling iyon, ang mundo ng kasiyahan, kapayapaan, at tunay na pagmamahal sa piling ni Rory, at ang mundo ng kasinungalingan, pagpapanggap, at walang katapusang pressure sa piling ni Patricia. Hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Ang maskara ni Andy ay unti nang nadudurog, at ang bigat ng sikreto ay mas mabigat pa kaysa sa anumang kayamanan na hawak niya. Alam ni Santi na kinakailangan ng matapos ang paglalaro. Ang oras ng katotohanan ay malapit na. Ang mapayapang gabi ng festa sa Sikatuna ay nagwakas, ngulit ang kapayapaan sa puso ni Santi ay naglaho, kasabay ng pagtangay ng usok ng paputok. Ang ngiti ni Rory, ang kanyang tawa, ang init ng kanyang kamay sa kanyang kamay, lahat ng iyon ay nagmistulang anino na hinahabol ng isang nagbabantang multo. Alam niyang malapit na ang katotohanan, at ang bawat umaga ay tila huling hininga ng kanyang pagpapanggap. Hindi niya inakala na ang multo ay magmumula sa isang panibagong forma ng pahirap sa kanyang dalawang mundo. Isang araw, bumulaga sa mga balita at sa mga usapan sa kapitbahayan ang nakakagulantang na anunsyo. Isang malaking proyektong kaunlaran ng urban ang ilulunsad sa Metro Manila, at isang malaking bahagi ng barangay Sikatuna ang tinukoy bilang strategic location para sa bagong business hub na ito. Walang iba ang nasa likod ng proyektong ito kundi ang De La Cruz Holdings. Ano? Ang sigaw ni Aling Nena, ang kanyang kamal ay nakahawak sa kanyang dibdib habang nakikinig sa radyo sa kanyang karinderya. Pabaklasin nila ang Sikatuna. Paano na tayo? Nasaan na tayo titira? Kumalat ang balita na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga kapitbahay ay nagtipon sa kalsada, sa mga sari, sa store, sa loob ng karinderya ni Rory, ang bawat isa ay may takot at pagkabahala sa kanilang mga mata. Ang proyekto ay mangangahulugan ng pagpapalayas sa kanila ng pagwasak sa mga tahanan at negosyo na kanilang itinayo ng buong buhay. Kasama sa mga apektado ang Santos Lutuan, ang pinaghirapan ni Aling Nena at Rory. Naramdaman ni Santi ang lamig na bumalos sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Alam niyang may mga proyektong pinaplano ang De La Cruz Holdings, ngunit hindi niya inakala na ang Sikatuna ang kanilang target, at hindi niya alam na ganito kabilis ang pagpapatupad nito. Nagmadali siyang kumilos. Diin siyang access sa mga file ng De La Cruz Holdings gamit ang kanyang burner phone, at ang kanyang nakita ay nagpatindig sa kanyang balahibo. Ang proyektong ito ay hindi lamang pinabilis, kundi mayroon din itong mga probisyon na labis na nais para sa mga residente. Halos walang sapat na kompensasyon, at ang proseso ng paglilipat ay labis na madalian. Ang nakakagulat ay ang memo na nagpapabilis sa proyekto at nagpapahirap sa mga residente na may pirma at full endorsement ni Patricia Velasco. Si Patricia. Ang impactang iyon. Kinagamit niya ito para patunayan ang kanyang kakayahan, para ipakita sa mga De La Cruz na siya ang dapat na partner sa negosyo at sa buhay. May isang email pa mula sa kanya kay Sandy na nagsasabing, "Sandy, tingnan mo ang project proposal para sa Sikatuna. Hindi ba magandang wedding gift ito sa atin? Isipin mo, isang bagong pamana para sa ating pangalan." Ang pangalan ni Patricia na laging nagpapahabol sa kanya, ngayon ay may bitbit na paninira at pahamak sa buhay ni Rory at ng Sikatuna. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Sa harap ng panganib na ito, ang komunidad ng Sikatuna ay nagdesisyon na lumaban. Nagdaos sila ng isang mainit
na pagpupulong sa maliit na basketball court ng barangay. Ang hangin ay mabigat sa galit at pagkadismaya. Si Rory, na matapang na nakatayo sa harap, ay naging boses ng komunidad. Hindi tayo basta na lang magpapaalis, ang sigaw niya. Ang kanyang tinig ay puno ng resolusyon, ngunit may halong takot sa kanyang mga mata. Ito ang ating tahanan. Dito tayo lumaki, dito tayo nagtatrabaho. Nasa tabi ni Rory si Andy. Ang kanyang puso ay kumikirot. Nais niyang sabihin ang totoo. Ngunit paano? Paano siya magtatapat na ang kumpanyang gustong manira sa kanilang mundo ay aari niya? Ang pagtataksil ay nagbaon sa kanya ng lubusan. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, isang kinatawan mula sa De La Cruz Holdings ang dumating, kasama ang isang abogado, upang ipaliwanag ang proyekto. Ngunit ang kanilang paliwanag ay walang iba, kundi isang banta. Ang proyekto ay kailangan para sa pag-unlad ng urban, ang sabi ng abogado, na may malamig na boses. Ang mga residente ay bibigyan ng sapat na panahon para lumipat, ngunit kailangan itong bilisan. Hindi makatiis si Andy. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mga argumento, ngunit alam niyang may butas sa kanilang mga pahayag. Hindi iyan ang batas, ang biglang sambit ni Andy, na nakatayo mula sa likuran. Ang lahat ng mata ay napatingin sa kanya. Ayon sa Republic Act 2017 o ang Urban Development and Housing Act, may karapatan ng mga residente na magkaroon ng sapat na kompensasyon at in-city relocation kung posible. Hindi niyo sila pwedeng basta palayasin na lang. Mayroon ding social impact assessment na kailangan ninyong sundin. Lahat ay nagulat. Ang mga mata ni Rory ay nakatitig kay Andy. May pagtataka. Sanya, nakuha ang lahat ng kaalamang iyon. Ang kinatawan ng De La Cruz Holdings at ang abogado ay nagkatinginan, may pagkabigla sa kanilang mukha. Ngunit ang pagkabigla ay hindi nagtagal. Sa pintuan ng basketball court, biglang lumitaw sina Ate Panmiles at Patricia Velasco. Ang mga mata ni Sandy ay nanlaki. Ano ang ginagawa nila dito? Hindi ito ang oras. Hindi ito ang lugar. Si Patricia, na may suot na mamahaling damit at hikaw na kumikinang, ay may ngiti sa kanyang labi. Isang ngiti ng tagumpay. Ate Ramirez, tingnan mo. Nakita rin natin ang ating nawawalang prinsipe. Ang boses niya ay tumaginding sa tahimik na bulwagan, at ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatingin kay Sandy. Santiago de la Cruz, ang tawag ni Ate Ramirez. Ang kanyang boses ay may halong relief at guilt. Ang pangalan. Ang tunay niyang pangalan. Hindi Andy, kundi Santiago de la Cruz. Ang buong basketball court ay napuno ng bulungan. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin kay Santi, pagkatapos ay kay Patricia at muli sa kanya. Ang mga mukha ay puno ng pagtataka, pagdududa, at sa huli, pagtataksil. Santiago. Ang gulat na tanong ni Rory, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Ngunit si Patricia ay hindi pa tapos. Nilapitan niya si Santi. Ang kanyang tingin ay puno ng paghamak. Ito pala ang dahilan kung bakit ka naglaho. Santi. Ang pakikipagsapalaran mo sa pagpapanggap na mahirap. Akala ko ay naghahanap ka ng inspirasyon para sa iyong susunod ng hobby. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rory. Mula ulo hanggang paa ang kanyang mga mata ay parang kutsilyong tumatarak. Ang kanyang labi ay umarko sa isang bighani
na may halo na paghamak. At ikaw naman, akala mo siguro ay nakatagpo ka ng ginto, di ba? Isang simpleng tindera ng karinderya na umasa sa kanyang akala ay isang mahirap na binata, na sa katunayan ay ang tagapagmana ng De La Cruz Holdings. Talaga namang nakakatuwa. Napakalakas ng sampal ng mga salita ni Patricia. Hindi lamang kay Sandy, kundi lalo na kay Rory, at sa buong komunidad ng Sikatuna. Para silang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng tao sa basketball court ay nagalit. Ang kanilang mga tinig ay naghalo sa pagtawag kay Sandy ng mga salitang manluloko, aksil, espiya. Ngunit ang masakit ay ang mukha ni Rory. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ng galit, ng pagkabigla, at ng isang matinding pagkadismaya na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Hindi dahil mayaman si Sandy, kundi dahil sa matinding panluloko. Ang lahat ng pinaniwalaan niya, ang lahat ng kanilang itinayo, ay nagmistulang abo. Ang pagtitiwala ay naglaho. Ang pagmamahal ay tila nasunog. Tuloy, hintay! Magpapaliwanag ako. Ang sigaw ni Sandy, ang kanyang boses ay halos nagmamakaawa. Sinubukan niyang lapitan si Rory, ngunit umatas ang dalaga. Huwag kang lumapit. Ang sigaw ni Rory, ang kanyang boses, ay nanginginig sa galit at sakit. Sino ka? Hindi ikaw ang Andy na kilala ko. Ikaw ay isang sinungaling, isang duwag na tumatakas sa kanyang responsibilidad at nang aabuso sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Ang luha ay umaago sa mga pisngi ni Rory. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. Tumalikod siya at tumakbo. Nilagpasan ang naguguluhang tao. Nilagpasan ang lahat ng alaala ng kanilang pag-iibigan sa Sikatuna na ngayon ay nabasag. Ang komunidad ay nakatitig kay Sandy, hindi na may pagtataka, kundi may galit. Walang sinuman ang lumapit sa kanya. Para siyang isang salot, isang traidor. Isang matandang babae ang naghagis ng isang bawdel ng maruming tubig sa kanya. Sumisigaw ng, "Umalis ka dito, manluloko. Huwag kang magpapakita sa Sikatuna." Nakatayo si Sandy sa gitna ng basketball court. Basa, magulo, at nababalutan ng kahihiyan at pagdutusa. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nadurog. Ang pagmamahal niya kay Rory ay parang binaril sa puso at ang kanyang sarili ay naglaho sa gitna ng mga sigaw ng paghamak. Ang lahat ng pinanghahawakan niya ay nawala at ang tunay na Santiago de la Cruz na nagtatagos sa ilalim ng maskara ni Andy ay naiwang mag-isa, puno ng pagsisisi at sakit. Ang basa, maruming damit ni Sandy ay sumasalamin sa kanyang wasak na pagkatao. Ang bawat sigaw, bawat mapanghamak na tingin, at lalo na ang mga mata ni Rory na puno ng sakit at pagtataksil, ay nagbaon sa kanya sa isang hukay ng kahihiyan. Hindi siya umalis agad sa gitna ng basketball court. Hayaan siyang makita ng lahat ang kanyang pagbagsak, ang huling labi ng kanyang pagpapanggap. Nang sa huli umalis siya, hindi na siya bumalik sa kanyang inupahang kwalto sa Sikatuna. Nagtungo siya sa isang maliit, murang motel sa kabilang kanto ng Metro Manila, malayo sa parehong mundo na kanyang pinanggalingan, at sinubukang pasukin. Sa Sikatuna, ang pagkawala ni Andy ay naging usapan. Ngunit ang pagdating ni Santiago de la Cruz, ang tagapagmana ng De La Cruz Holdings, ang siyang pumuno sa bawat sulok ng baranay. Ang karinderya ni Rory ay naging sentro ng mga bulungan at pagdadalamhati. Si Rory, sa kabila ng matinding kirot sa puso, ay nagpatuloy sa kanyang araw na gawain. Ang bawat subo ng niluluto niya ay tila walang lasa. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga customer ay pilit.
Si Aling Nana, ang kanyang ina, ay hindi umalis sa kanyang tabi. Yakap ang anak habang umiiyak ito tuwing gabi. Anak, masakit. Alam ko, ang bulong ni Aling Nena. Pero kailangan mong lumaban. Hindi dahil sa kanya, kundi para sa iyo, para sa atin. Ang komunidad ng Sikatuna ay nahati. Ang ilan ay galit na galit kay Santi. Tinatawag siyang manloloko at espiya ng mayayaman. Ang iba naman, tulad ni Mang Tonyo, ang matandang mekaniko na madalas niyang kausap, ay nagdadalawang isip. May kakaiba kay Andy, ang bulong ni Mang Tonyo sa kanyang kaibigan sa store. May alam siya at may puso. Bakit kaya niya ginawa yon? Ang pagdududa ay nakabitin sa hangin, ngunit ang pagkadismaya ay mas matindi. Samantala, sa mundo ng mga De La Cruz, isang malaking gulo ang nagagana. Nagdalit ng husto ang ama ni Santi, si Don Ricardo de la Cruz. Ano bang klaseng kahihiyan ito, Santiago? Ang galit na sigaw niya sa telepono, matapos siyang tawagan ni Ate Nanelas. Ang De La Cruz Holdings ay may reputasyon, at ikaw, nagpapanggap na duka para lang sa isang dinera. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Ang babaeng yan, at ang buong Sikatuna, ay walang puwang sa ating mundo. Isang mapagsamantalang mga ngalakal lamang siya, isang magsasaka na umaasa sa iyong yaman. Nagbigay si Don Ricardo ng ultimato. Bumalik si Santi. Putulin ang lahat ng ugnayan kay Rory, at pakasalan si Patricia Velasco. Ang kasal na iyan ay magpapatibay sa ating posisyon. Ito ang magliligtas sa iyong pangalan. Si Patricia, naman, ay nagluksa sa isang peking paraan. Sa mga social gathering, ipinapakita niya ang kanyang pagkadismaya kay Santi. Ngulit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Nakita niya ito bilang isang pagkakataon. Mas mabuti ng ngayon kaysa sa huli, ang sabi niya sa kanyang mga kaibigan. Ang pagpapanggap na yan ay nagpapakita lamang ng kanyang kahinaan at kawalang isip. Ako lang ang makakapaglinis sa gulo na ito. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas at dedikasyon, ipinagpatuloy niya ang pagtulak sa Sikatuna Project, na ngayon ay tinatawag niyang isang kinakailangan na paglilinis ang mga lumang pasanin para sa bagong kinabukasan ng De La Cruz Holdings. Ngunit si Santi, sa kabila ng lahat ng paghamak at pagkadismaya, ay hindi sumuko. Ang mga salita ni Rory, ang kanyang galit, ang kanyang sakit ay tumatak sa puso niya. Hindi siya babalik sa dating Santi na dog at nagtatago. Kailangan niyang harapin ang kanyang mga pagkakamali, hindi lamang para kay Rory, kundi para sa kanyang sarili. Mula sa motel, ginamit ni Santi ang kanyang laptop at burner phone upang muling makakonekta sa De La Cruz Holdings, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang isang espiya sa sarili niyang kumpanya. Aralan niya ang Sikatuna Redevelopment Project ng mas detalyado. Mayroon siyang mga susi sa bawat file, bawat memo, bawat email. Doon niya nadiskubre ang mas malalim at mas madilim na katotohanan. Si Patricia, sa kanyang pagmamadali na patunayan ang sarili at sementuhin ang kanyang posisyon, ay sadyang nagpalusot ng mga maling impormasyon sa mga environmental impact assessment at social impact study. Ang mga ulat na ito ay pinalabas na nagsasabing minimal lang ang epekto sa komunidad at madali lang ang paglilipat na taliwas sa katotohanan. Ang timeline ng proyekto ay pinabilis din ng walang sapat na konsultasyon. Si Patricia, sa kanyang paghahanap ng kapangyarihan, ay handang itapak ang sinuman. Nagpasya si Sandy na bumalik sa Sikatuna. Hindi na siya nagpanggap. Tumating siya sa kanyang sariling kotse.
Hindi ang mamahaling sasakyan ng De La Cruz, kundi isang mas simpleng modelo na madalas niyang gamitin noon. Hindi siya nagpakitang gilas. Ngunit hindi rin niya itinago ang kanyang tunay na anyo. Nagtungo siya diretso sa karinderya ni Rory, kung saan naroon si Aling Nena. Aling Nena, ang mahinang tawag ni Santi. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Nasaan si Rory? Tinignan siya ni Aling Nena. Ang kanyang mukha ay may halong galit at pagdududa. Wala siya dito, Santiago. At kahit nandito siya, hindi kanya kakausapin. Alam ko, sagot ni Santi, pero kailangan kong magpaliwanag. Hindi ako humihingi ng tawad dahil mayaman ako, Aling Nena. Hinihingi ko ng tawad dahil nagsinungaling ako. Nagsinungaling ako. Dahil duwag ako. Duwag akong harapin ang aking mundo at duwag akong ipagtapat ang totoo sa taong minahal ko. Napansin ni Aling Nena ang sinseridad sa kanyang tinig. Bakit niya yun pa? Nang huli na ang lahat? Hindi pa. Huli, Aling Nena. Ang proyekto sa Sikatuna. Mali ang kanilang ginagawa. Alam ko kung paano ko mapapatigil ang lahat at paano tayo makakagawa ng isang bagong Sikatuna. Hindi para sa akin, kundi para sa inyo. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Habang nag-uusap sila, dumating si Mang Tonyo na narinig ang usapan. Ano ang sinasabi mo, Santiago? Kailangan ko ng tulong ninyo, Mang Tonyo, Aling Nena. Tulungan niyo akong patunayan na may puso ang mga De La Cruz na hindi lahat ng mayaman ay masama. Tulungan niyo akong ipagtanggol ng Sikatuna at patunayan ng aking pagmamahal kay Rory. Ipinaliwanag ni Sandy ang kanyang plano, ang kanyang mga nadiskubre tungkol kay Patricia, at ang kanyang intensyon na gamitin ang kanyang posisyon sa De La Cruz Holdings upang ipagtanggol ang komunidad. Sa simula, nag-aatubili sila, ngunit nakita nila ang determinasyon sa kanyang mga mata. Si Santi na nakatayo sa harap nila ay hindi ang nagpapanggap na Andy at hindi rin ang aroganteng Santiago de la Cruz. Siya ay isang taong naghahanap ng kapatawaran at handang lumaban para sa tama. Ang susunod na araw ay naging isang seri ng matinding laban. Si Santi ay bumalik sa De La Cruz Holdings, hindi bilang isang sumusunod na tagapagmana, kundi bilang isang rebelde. Una, inarap niya ang kanyang ama. Hindi ko papakasalan si Patricia. At hindi ko hahayaan na sirain ninyo ang Sikatuna. Galit, nagalit si Don Ricardo. Nawawala ka na sa katinoan, Santiago. Ang babaeng iyan ay nilililang ka lang, si Patricia ang nanlilinlang, atay. Siya ang nagmamanipula ng mga dokumento para lang mapabilis ang proyekto at itaas ang kanyang posisyon. Mayroon akong mga ebidensya. Ang mga salita ni Santi ay nagulantang sa kanyang ama. Hindi siya makapaniwala. Ngunit ang kalmadong paglabas ni Santi ng mga printout ng mga ebidensya ay nagpatunay sa kanyang sinasabi. Pagkatapos, hinarap niya si Patricia. Hindi ko hahayaan na ituloy mo ang kasinungalingan mo, Patricia. Ang Sikatuna ay hindi isang wedding gift. Ito ay tahanan ng mga tao, at hindi ko hahayaan na sirain mo yon. Natawa si Patricia, isang tawa na puno ng paghamak. Ano? Ngayon, ikaw na ang bayani ng mga dukha? Santi, huwag kang magpakaiyakin. Ang lahat ng ito ay negosyo lamang. Hindi ito negosyo lang, Patricia. Ito ang buhay ng mga tao. At ang iyong mga kasinungalingan ay malalantad. Isang public hearing ang idinaos para sa Sikatuna Redevelopment Project.
Ang buong komunidad ng Sikatuna ay naroon, nagkakaisa sa pagtutol sa proyekto. Naroon din ang pamilya De La Cruz, kasama si Patricia, na may kumpiyansang ngiti sa kanyang labi. Si Santi ay umupo sa gitna ng komunidad, sa tabi ni Aling Nena at Mang Tonyo, hindi bilang may-ari ng kumpanya, kundi bilang isang miyembro ng Sikatuna. Nagsimula ang pagdinig. Ipinagsinda ni Patricia at ng kanyang abogado ang kanilang panig. Pinalabas na ang proyekto ay para sa kabutihan ng lahat. Ngunit nang dumating ang pagkakataon ng komunidad na magsalita, tumayo si Santi. Ako po si Santiago de la Cruz. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag, at ako po ang tagapagmana ng De La Cruz Holdings. Narito po ako hindi para ipagtanggol ang aking kumpanya, kundi para ipagtanggol ang katotohanan. Pumulaga sa lahat ang kanyang mga salita. Galit na tinignan siya ni Patricia. Nais ko pong ilantad ng ilang irregularidad sa project proposal na ito, patuloy ni Santi. Inilatag niya ang bawat butas sa mga ulat na pinasobrahan at ang mga kasinungalingan sa mga ebidensya ni Patricia. Ipinakita niya ang mga original email at memo na nagpapatunay na sadyang ginawang pabor sa De La Cruz ang mga dokumento at sadyang pinabilis ang proyekto na hindi isinasaalang ang kapakanan ng mga residente. Ang mga mata ni Patricia ay nanlaki sa gulat at galit. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang buong bulwagan ay napuno ng bulungan. Ang komunidad ng Sikatuna ay naghiyawan sa kagalakan at pagpapasalamat. Si Patricia ay tuluyang nabunyag. Ang kanyang reputasyon ay nawasak. Nagtangkang magsalita si Patricia, ngunit wala na siyang masasabi. Natalo siya. Si Rory, na nakatago sa likuran, kasama ang ilang kaibigan, ay tahimik na pinapanood ang lahat. Nakita niya ang katapangan ni Santi, ang kanyang paglaban para sa Sikatuna. Ang kanyang puso, na matagal ng bato dahil sa sakit, ay nagsimulang lumambot. Hindi dahil mayaman si Santi, kundi dahil sa kanyang paglaban para sa tama at sa pagtatanggol sa kanyang mga kababayan. Matapos ang pagdinig, abang papalabas ang mga tao, nakita ni Rory si Santi nakausap si Aling Nena sa labas ng bulwagan. Ang kanyang tinig ay malungkot, ngunit puno ng sinseridad. Aling Nena, alam kong malaki ang kasalanan ko kay Rory, ang sabi ni Santi. Hindi ko lang pinagtaksilan ng Sikatuna, pinagtaksilan ko rin ang aking sarili. Nagsimula ako sa Sikatuna para tumakas sa aking pamilya at kay Patricia sa mundo na puno ng pagpapangga. Akala ko, makikita ko ang sarili ko bilang si Andy, ang simpleng manggagawa. Pero sa pagtatago ko, nawala rin ako. Ang bawat araw na kasama ko si Rory, mas minahal ko siya. Mas minahal ko ang Sikatuna. Pero mas lalong kumirot ang puso ko dahil sa kasinungalingan. Hindi ko siya niloko para subukin. Niloko ko siya dahil natatakot ako. Natatakot ako na kapag nalaman niya kung sino talaga ako, tatalikuran niya ako, tulad ng ginawa ng mundo ko sa akin. Pero mali ako. Ang mas masakit ay ang niloko ko siya sa paraan na hindi niya ako mapagkakatiwalaan. Wala akong hinangag, kundi ang kanyang pagmamahal at ang katotohanan na nahanap ko sa Sikatuna. Handa akong harapin ang buong mundo para sa kanya, Aling Nena. At para sa Sikatuna. Ang bawat salita ni Santi ay tumatagos sa puso ni Rory. Ang kanyang pagdududa ay unting napapalitan ng pag-unawa. Ang galit ay nagbigay daan sa lungkot, at sa huli, sa isang simoy ng pag-asa. Nakita niya ang isang Santiago de la Cruz na hindi lamang mayaman,
kundi may puso, may pag-asa, at handang lumaban para sa pagmamahal at para sa mga taong kanyang pinapahalagahan. Ang kanyang paglaban para sa sikatuna ay hindi lamang paglilinis sa kanyang pangalan, kundi pagpapatunay ng kanyang pagmamahal kay Rory at sa komunidad na minsan ay naging kanyang tahanan. Ang mga salita ni Santi sa labas ng bulwagan ay tumagos sa kaibuturan ng puso ni Rory. Hindi na ito ang mapagkunwari, mapaninlang na Andy. Ito ay ang Santiago de la Cruz na hubad sa lahat ng maskara, nagsusumamo at nagsisisi. Ngunit ang pagtanggap ay hindi madali, lalo na matapos ang tindi ng sakit na kanyang naramdaman. Ilang araw ang lumipas ng tahimik. Hindi agad hinarat ni Rory si Santi. Mas pinili niya ang magmasid mula sa malayo. Nakita niya kung paano bumalik si Santi sa sikatuna. Hindi na nagtatago sa anino. Ngunit hindi rin nagpapakitang gilas. Tumating siya sa isang simpleng kotse, nakasuot ng pangkaraniwang polo at pantalon at direktang nagtungo sa mga kapitbahay na dati niyang tinulungan bilang si Andy. Hindi siya naglabas ng pera para bilhin ang tiwala nila. Sa halip, nakinig siya. Nakinig siya sa mga hinaing tungkol sa pagbaha tuwing ulan sa kakulangan ng maayos na drainage sa lumang basketball court na halos gumuna at sa pangangailangan ng isang maliit na espasyo para sa mga bata upang mag-aral. Hindi ko kayo niloloko. Ang paulit-ulit na pahayag ni Santi sa bawat kausap niya, nandito ako para tulungan kayong itayo ang sikatuna na pangarap ninyo. Hindi ang sikatuna na gusto ng De La Cruz Holdings, kundi ang sikatuna na gusto ng mga sikatuna. Sa loob ng karinderya ni Aling Nena, tahimik na nakikinig si Rory sa mga kwento ng mga kapitbahay. Unti, napansin niya ang pagbabago sa tono ng mga tao. Mula sa galit at pagdududa, unti silang nagbigay ng pagkakataon kay Santi. Si Mang Tonyo, na matagal ng kaibigan ni Andy, ay isa sa mga unang nagtiwala. Hindi kayamanan ang hinahanap ni Santiago, anak, ang sabi niya kay Rory isang hapon. Pagpapatawad. At para sa isang taong nagmamahal ng totoo, iyan ang pinakamahalaga. Isang gabi, habang naglilinis ng karinderya si Rory, nagpakita si Sandy. Ito ang unang pagkakataon na sila ay magkaharap. Walang humahagang, mula nang mabunyag ang lahat. Ang katahimikan ay mabigat. Tanging ang tunog ng mga kubyertos na inaayos ni Rory ang maririnig. Rory, ang panimula ni Sandy, ang boses ay puno ng pighati. Alam kong wala akong karapatang humingi ng anuman mula sa iyo. Pero gusto kong malaman mo ang pagmamahal ko sa iyo. Totoo iyon. Ang mga tawa natin, ang mga pangarap natin. Totoo ang lahat. Hinarap siya ni Rory. Ang mga mata ay may bakas pa rin ng sakit, ngunit mayroon ng bahagyang paglambok. Totoo. Paano ko paniniwalaan ang anumang lumabas sa bibig mo, Santiago? Buong buhay ko, pinangarap ko ang katapatan. At ikaw, ang taong akala ko ay sagot sa dasal ko, ay ang pinakamalaking kasinungalingan sa lahat. Alam ko, ang sagot ni Santi, ang kanyang ulo, ay nakayuko. At iyan ang pinakamalaking pagkakamali ko. Hindi kita sinubukan, Rory. Tinatakasan ko ang sarili ko. Tinatakasan ko ang mundo ko, na puno ang pagpapanggap at paghamak. Nakita ko, sa iyo, at sa sikatuna ang katotohanan, ang pag-asa, ang pagmamahal na hinahanap ko. At dahil sa takot na mawala ka, itinago ko ang sarili ko. Tuwag na ko. Humihingi ako ng tawad, Rory. Hindi para sa kayamanan ko, kundi para sa kasinungalingan ko. Nakinig si Rory.
Nakinig siya sa bawat paliwanag ni Sandy tungkol sa kanyang pamilya, sa presyon mula kay Patricia, at sa paghahanap niya ng kahulugan. Habang nagsasalita si Sandy, hindi niya nakita ang Santiago de la Cruz na nagtatago sa likod ng kayamanan, kundi ang Andy na kanyang minahalang taong may pusong tapat, kahit na naligaw ng landas. Kung gusto mong bumalik ang tiwala ko, Santiago, ang sabi ni Rory, ang kanyang tinig ay matatag. Hindi mo ito mabibili ng pera. Gusto kong patunayan mo ang pagmamahal mo sa sikatuna, hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng proyekto na nakasulat na sa papel, kundi sa pamamagitan ng unawa, at paggalang sa aming mga pangarap. Ibalik mo ang tiwala ko, hindi sa pagiging mayaman mo, kundi sa pagiging totoo mo. Magsimula ka sa sikatuna. Ipakita mo sa akin na kaya mong itayo ang isang komunidad, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pagmamahal. At iyan ang ginawa ni Santi. Kinabukasan, hindi siya bumalik sa kanyang mansyon. Nag-renta siya ng isang simpleng bahay sa sikatuna, katulad ng dati niyang inupahang kwarto, ngunit ngayon ay may malinis na konsensya. Sa halip na ipatawag ang mga engineer at architect ng De La Cruz Holdings para idikta ang plano, bumuo siya ng isang committee, ang komunidad. Kasama si Aling Nena, Mang Ponyo, at iba pang leader, nakinig siya sa bawat mungkahi. Pinangunahan ni Sandy ang pagtatayo ng bagong sistema ng drainage na sadyang ginawa upang matugunan ang problema sa baha. Hindi siya utos lamang. Kumuha siya ng pala at nakisama sa paghuhukay, pawisan at madumi, tulad ng dati niyang ginagawa bilang si Andy. Inayos niya ang basketball court at ginawang isang mote. Purpose, na may maliit na silid, aklatan, para sa mga bata. Pinunduhan niya ang mga livelihood training programs para sa mga nanay at nagbigay ng mga micro-loan para sa mga maliliit na negosyo. Lahat ay pinamamahalaan ng komunidad mismo. Hindi na ako si Andy, ang sabi niya isang hapon kay Rory, habang magkasama silang nagtatanim ng gulay sa isang community garden. Pero ang mga natutunan ko bilang si Andy, iyon ang bubuhay sa akin bilang si Santiago de la Cruz. Gusto kong makita mo na ang kayamanan ko, kapag ginamit sa tamang paraan, ay maaaring maging instrumento ng pagbabago, hindi ng panlilin lang. Dinala din ni Sansi si Rory sa mundo niya. Hindi para ipagyabang ang kanyang kayamanan, kundi para ipakita ang kanyang responsibilidad. Sa isang pagbisita sa opisina ng De La Cruz Holdings, hindi niya ipinakita ang kanyang malawak na opisina, kundi ang tambak ng mga dokumento, ang mga board meeting na puno ng tensyon, at ang bigat ng desisyong kanyang ginagawa. Ipinakita niya kay Rory kung paano niya binabago ang sistema mula sa loob. Tinitiyak na ang bawat proyekto ay may social impact assessment na pinapakinggan ng boses ng komunidad. Nakita ni Rory ang Santi na may kakayahang baguhin ang kanyang mundo, at pinili niya ang sikatuna. Unting nagilom ang sugat sa puso ni Rory. Nakita niya ang sinseridad, ang pagpupunyagi, at ang pagbabago sa sarili ni Santi. Nabalik ang kanyang diwala, hindi sa kayamanan ni Santiago, kundi sa pagkataon ni Santiago. Sa pamilya de la Cruz, hindi lahat ay agad na sumang-ayon sa desisyon ni Sandy. Ngunit isang matanda, ang lolo ni Santi na si Lolo Miguel, isang taong may marangal na pangalan at dating galing sa isang pamilya ng mga mangingisda, bago nagkaroon ng sariling negosyo, ang nagbigay ng kanyang pagtanggap. Ricardo, ang sabi niya sa kanyang anak, si Don Ricardo, tingnan mo ang apo mo. Hindi na siya ang dating Santiago na takot sa anino ng kanyang apelyido. Ang babaeng ito, si Rory, ang nagpakita sa kanya ng tunay na halaga ng buhay, ng paggawa, ng komunidad. Hindi niya kinailangan ng ating yaman para matuto. Kinailangan niya ang puso. Ang mga salita ni Lolo Miguel
ay malakas. Unting napagtanto ni Don Ricardo ang katotohanan. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang anak, mas may paninindigan, mas may puso, mas may direksyon. Ang De La Cruz Holdings ay patuloy na yumayaman, ngunit sa palaan na mas responsable at may pakinabang sa lipunan. Isang hapon, sa gitna ng sikatuna na unting muling nabubuhay at nagiging mas maganda, sa bagong multi-purpose hall na pininturahan ng makukulay na disenyo ng mga bata, lumuhod si Santi sa harap ni Rory. Ang mga taga, si Katuna, kabilang sina, Aling Nena, at Mang Tonyo, ay nakapaligid. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Aurora Santos, ang sabi ni Santi, ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. Minahal kita bilang si Andy, ang duwag na nagtago sa likod ng isang pangalan. Minahal kita bilang si Santiago, ang naghahanap ng katotohanan sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Ngayon, bilang Santiago de la Cruz, ang taong natuto sa iyo, ang taong nagmamahal sa iyo at sa sikatunan ng buong puso, gusto kong magpakasal ka sa akin. Hindi kita pinag-aalayan ng kayamanan, kundi ng buong buhay ko, ng katapatan ko, at ng pagnanais kong bumuo ng isang kinabukasan na may pag-asa at pagmamahalan, kasama ka, at kasama ang sikatuna. Hindi na ako magtatago. Hindi na ako magsisinungaling. May mga luha sa mga mata ni Rory, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Oh, Santiago," ang mahina niyang sagot, ngunit sapat para marinig ng lahat. "Oh, papakasalan kita." Ang pagdaraos ng kanilang kasal ay isang selebrasyon, hindi lamang ng pagmamahalan ni Santi at Rory, kundi ng pagkakaisa ng dalawang mundo. Sa gitna ng sikatuna, sa bagong multi-purpose hall, naganap ang isang simpleng seremonya. Ang mga bisita mula sa pamilya de la Cruz na nakasanayan ang engranding selebrasyon ay nagulat sa simplitisidad at init ng pagtanggap ng komunidad ng sikatuna. Ang mga pagkain ay galing sa Santos Tutuan, pinagsama ang lutong Pinoy na minahal ni Santi at ang mga paboritong lutuin ng mga de la Cruz. Ang musika ay ang mga awiting bayan na nagpapakita ng kaligayahan at pag-asa. Nakita ni Rory ang kanyang ina, si Aling Nena, na nakikipagkwentuhan sa ina ni Santi, na ngayon ay may ngiti na sa kanyang labi. Nakita niya si Lolo Miguel na nakikipagbiruan kay Mang Tonyo. Sa gitna ng lahat, sina Santi at Rory ay nagsasayaw. Ang kanilang mga mata ay nakakonekta, na parang sila lang ang nasa silid. Hindi na sila si Andy at Rory. Hindi na Santiago at Aurora. Sila ay isang asawa na may isang puso, isang pag-asa, at isang bagong kinabukasan na binuo sa katapatan at pagmamahal. Habang nagaganap ang selebrasyon sa isang maliit na telebisyon sa Sari, sa restore, sa labas, may balita tungkol kay Patricia Velasco. Ang kanyang reputasyon ay ganap ng nawasak. Ang kanyang mga pinakawalan ay nabunyag, at siya ay nahaharap sa mga kaso ng korupsyon at panlilinlang. Ang dating nagniningning na bituin ng alta sosyedad ay ngayon ay isang simbolo ng kabiguan. Ngunit sa sikatuna, walang sinuman ang nagbigay pansin. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa para sa bagong simula at para sa pagmamahalan na nagpakita na ang katotohanan ang mananaig. Lumipas ang 5 taon mula nang maganap ang kasal nina Santiago at Aurora, isang pagdiriwang na naging simbolo ng pagkakaisa, pag-asa, at higit sa lahat, pagpapatawad. Ang barangay Sikatuna, na dating nasa bingit ng pagkawala, ay ngayon ay naging isang huwaran ng pag-unlad na nakasentro sa tao. At ang Santos Lutuan,
Ang puso ng kanilang pag-ibig at ng buong komunidad ay lumago ng husto. Si Sandy, bilang bagong CEO, ang De La Cruz Holdings, ay nagpatunay na ang kayamanan, kapag nilagyan ng puso at tamang direksyon ay maaaring maging isang makapangyarihang puwersa para sa kabutihan. Hindi na siya ang San Diego na kinikilala ng dating alta sosyedad. Hindi na siya ang pupet ng inaasahang pamantayan. Siya ngayon ay isang leader na may paninindigan na ang bawat desisyon ay nakaugat sa prinsipyo ng people over profit. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, ang De La Cruz Holdings ay naglunsad ng mga proyektong pabahay na abot. Kaya, hindi sa pamamagagitan ng pagtatayo ng mga barong, kundi ng mga dissenting komunidad na may kasamang green spaces, mga sentro ng edukasyon at mga klinika. Ang mga dating lupain na nakatakdang maging mga luxury developments ay ngayon ay ginagamit para sa mga sustainable agricultural initiatives na nagbibigay trabaho sa mga dating magsasaka at nagtitiyak ng seguridad sa pagkain. Ang kanyang mga board meetings ay hindi na lamang puno ng mga numero at market shares, kundi ng mga social impact reports at community feedback. Sa simula, may mga board members na nagdududa, ngunit nang makita nila ang paglago ng reputasyon ng kumpanya at ang tunay na positibong epekto nito sa lipunan, munti silang naniwala. Si Sandy ay naging isang ikon ng pagbabago, isang bilyonaryo na piniling maging bayani ng mga ordinaryong tao. Samantala, ang karinderya ni Rory ay hindi lamang isang kainan. Ito ay naging isang institusyon. Mula sa maliit na Santos Lutuan, ito ay lumawak at naging Aurora's Kitchen, laging may pag-asa. Sa tulong ang estratehiya at network ni Sandy, hindi pera lamang, ginawa ni Rory ang karinderya na isang sentro ng pagsasanay sa culinary arts para sa mga kabataan at ina sa sikatuna. Tuwing tanghali at gabi, nagbibigay sila ng mga murang pagkain at kung minsan, libre pa sa mga higit na nangangailangan na ang masangkap ay galing mismo sa community gardens na itinayo ni Sandy. Ang Aurora's Kitchen ay naging simbolo ng pag-asa kung saan ang isang simpleng pagkain ay nagdudulot ng kagalakan at nagtuturo ng kakayahan. Magkasama, itinatag ni na Sandy at Rory ang puso ng Sikatuna Foundation, isang non-profit organization na naglalayong palawakin ng mga proyektong pangkomunidad sa iba pang mahihirap na barangay sa Maynila. Hindi ito isang typical na charity. Ito ay isang organisasyon na nagtataguyod ng empowerment na tuturo sa mga tao na tumayo sa sarili nilang mga paa sa halip na umasa sa limos. Si Sandy ang nagbibigay ng strategic direction at resources, habang si Rory naman ang nagbibigay ng puso at nag-uugnay sa bawat komunidad gamit ang kanyang karanasan at pagiging madaling lapitan. Ang kanilang buhay ay naging isang malansi ng dalawang mundo. Tuwing umaga, si Sandy ay nasa boardroom, nagdedesisyon para sa kinabukasan ng isang korporasyon. Tuwing hapon, madalas siyang dumadaan sa Aurora's Kitchen para kumain, at pagkatapos ay kasama si Rory na pupunta sa isang outreach program sa ibang barangay o kaya'y maglalaro ng basketball kasama ang mga kabataan sa Sikatuna. Ang Sikatuna ay nanatiling kanilang tahanan at pinagmulan ang lugar kung saan natuklasan nila ang tunay na kahulugan ng buhay at pagmamahal. Ang pamilya ni Rory na dating labis na alala sa kanya na ngayon ay nabubuhay ng maayos. Si Aling Nena ay patuloy na tumutulong sa Aurora's Kitchen at ang kanyang mga mata ay laging puno ng pagmamalaki sa kanyang anak at manubang. Ang kapatid ni Rory ay nakapagtapos ng pag-aral at ngayon ay isang inhenyero, nagtatrabaho sa isa sa mga proyektong infrastructure ng De La Cruz Holdings na may matatag
na compensation at malaking pagpapahalaga sa kanyang pinagmulan. Ang pamilya de la Cruz, lalo na si Don Ricardo, ay lubos nang tinanggap si Rory. Hindi na siya nakikita bilang isang karaniwang babae na sumila sa tradisyon ng pamilya, kundi bilang ang babaeng nagdala ng pagbabago at kadanapan sa buhay ni Santi. Ang mga hapunan sa mansyon ng mga de la Cruz ay hindi na kasing formal ng dati. Mayroon ng tawanan, kwentuhan, at kahit na mga lutong, bahay ni Aling Nena na madalas dalhin ni Rory. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang nanatili sa pagitan nila. Ito ay lumago at nagbunga. Isang masayang dagdag sa kanilang pamilya si Lucas, isang batang lalaki na may ngiting na mana kay Rory at talinong lamana kay Santi. Si Lucas ay lumaki sa Sikatuna at sa mansyon ng De La Cruz, bihasa sa parehong mundo. Naglalaro siya ng piko kasama ang mga bata sa barangay at nagbabasa ng mga libro sa malaking library ng lolo niya. Tingnan mo, anak, ang sabi ni Santi kay Lucas isang hapon habang magkasama silang naglalakad sa mataong palengke ng Sikatuna. Ang lahat ng nakikita mo dito, ang tawanan, ang tulungan, ang asa sa bawat mukha, hindi ito nabi ng pera. Ito ay itinayo ng pagmamahal, ng pagtitiwala, at ng katotohanan. At ng bayanihan. Papa. Ang tanong ng bata, habang kumakain ng turkey ice cream. O, anak. Ang bayanihan ng puso. Ang sagot ni Santi, habang hinahag ka ng ulo ng kanyang anak. Ang kwento nina, Santi, at Rory, ay naging isang inspirasyon. Ito ay isang paalala na, ang tunay na pag-ibig ay hindi nakakulong sa estado sa lipunan o sa dami ng kayamanan. Ito ay binuo sa pagtitiwala, pag-unawa, katapatan, at paggalang. Nahanap ni Santi ang tunay na kahulugan ng buhay, hindi sa tuktok, ang korporasyon, kundi sa simpleng pagmamahal ng isang babae at sa mainit na yakap ng isang komunidad. Nalaman niya na ang pinakamalaking yamal ay hindi ang laman ng bank account, kundi ang laman ng puso, ang mga tunay na relasyon, at ang katapatang walang kapanday. Isang makulay na Sabado ng gabi, nagaganap ang taunang festa ng Sikatuna, na ngayon ay tinatawag na Pista ng Pag-asa. Ang bagong multi-purpose hall ay punong-puno ng tawanan, musika, at sayawan. Si Santi at Rory, kasama ang kanilang anak na si Lucas, ay nakaupo sa isang mesa sa labas ng Aurora's Kitchen na ngayon ay may mas malawak at modernong kusina, ngunit nanatili ang init at pamilyar na amoy ng lutong bahay. Nakita ni Rory ang kanyang ina at ang ina ni Santi, na ngayon ay matalik ng magkaibigan na nagtatawanan habang aabot ng pansit sa mga kapitbahay. Nakita niya si Lolo Miguel at Mang Tono na naglalaro ng domino sa isang sulok. Ang kanilang mga mukha ay puno ng saya. Si Lucas ay tumatakbo kasama ang iba pang mga bata. Ang kanyang ngiti ay kasiliwanan ng mga fairy lights na nakasabit sa paligid. Hinawakan ni Santi ang kamay ni Rory. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng pagmamahal at pag-unawa. Salamat, Rory, ang bulong niya. Salamat, at itinuro mo sa akin ang halaga ng pagiging totoo. Ngumiti si Rory. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa parehong damdamin. Salamat, Santiago, at naniwala ka sa kapangyarihan ng pagmamahal. Nagsasayaw sila sa gitna ng Sikatuna. Ang kanilang mga katawan ay magkadikit, ang kanilang mga puso ay iisa. Sila ay isang buhay na patunay na ang katotohanan at pag-ibig ay maaring magwasak ng anumang balakid, at na ang katapatan, sa huli, ay laging mananaig sa kasinungalingan at paghamak.
Ang si Katuna, na dati ay isang battleground, ay ngayon ay naging isang tulay na uugnay sa dalawang mundo, at nagpapakita na ang pinakamalaking yaman ng isang tao ay hindi ang mayroon siya, kundi ang taong pinili niyang maging.